Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay muli nagagalak na sinamahan po ninyo kaming muli dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Sa atin pong talakaya sa programang ito, kami po ay patuloy na umaasa at nananalig sa ating mahal na Diyos na siya po ay magpapasagana ng kanyang pag-ibig at kabutihan sa atin. At sa pamamagitan din ng programang ito, aakayin tayo sa pagsunod at paglapit sa Kanya. Amen. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan ng Salita ng Diyos ay makakasama natin muli si Dr. Reuel Almocera. Welcome po, Dr. Almocera. Praise the Lord for this opportunity again, Pastor. Sa ating pong pagpapatuloy, ang ating pong pag-aaral sa linggong ito ay may kinalaman sa mga aral mula sa sanktuaryo. Sa lesyong ito, mga minamahal ng mga kaibigan, ay ating pong makikita ang kagandahan, ang kabutihan at katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe na dinadala ng sanktuaryo. At hindi madadarama ang pagnanais na tularan natin si Haring David nang maging karanasan niya ang bahay ng Panginoon na hangad niya siya mamalagi ito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. So sana ito rin ang ating maging karanasan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay atin muna pong anyayahan ng Banal na Espiritu na gumabay sa ating kaisipan sa ating gagawing pag-aaral. Tayo po'y manalangin, Pastor. Shall we pray? Heavenly Father, we are now again ready to receive your word. Lord, whatever we will learn from this, may it be that it will not be only cerebral, but it will be really coming from our hearts. That the lessons that we learn here will be part of our lives, and we will respond accordingly with our lives that would be God-glorifying, lives that would be holier, lives that will also be a conduit of blessings, your blessings, as we continue to serve you and others. Yes. Thank you so much for listening to our prayers now. Be with us as we study your word in Jesus' name. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagtalakay ng paksa na may kinalaman sa sanktuaryo. At ngayon nga po itutunghayan natin ang mga pangunahing mga aral mula dito sa sanktuaryo. Ang sanktuaryo ay isa sa mga kasangkapan ng Diyos upang ituro sa atin ang mga kahulugan ng Ebanghelyo. Lalo nating i-appreciate ang gospel kapag ka napag-aralan natin at may background tayo ng sanktuaryo. So muli ating balikan ang ating leksyon. Ano bang layunin ng Diyos na iniutos niya kay Moses na gumawa siya ng sanktuaryo doon sa wilderness o sa ilang? Parang nabanggit na natin ito, nabanggit no? na, pero ating pinag-aaralan ngayon muli ang mga mahalagang aral. Oo. Kasi parang thread yan ba? From the very beginning, God really wants to dwell with us. Yun ang pangunahin talaga. Gusto talaga niyang palayo-layo tayo, He wants to really go with us. Be near us. And that is why He instituted or yung isang teaching device ng sanctuary. Meron akong isang nabasa, Dr. Almocera, na yung saltang dwell at saka yung tabernacle ay magkahawig talaga sila. Kaya pwede natin sabihin na God tabernacle with them. Men. Oo. So, ito talaga yung pangunahing layunin ng Diyos sa pagbibigay ng sanktuaryo. Pero kung you will really come very closely doon sa sanctuaries, especially say arrangement, kasi doon sila sa wilderness, hindi ba? Nagkakampo sila doon. Makita mo na there are a lot of implications pa rin. Kasi punta tayo sa Numbers 2, no? Yung pag-arrange ba nila sa camp, makita natin doon kung may map tayo later. Siguro dito picture lang natin dito. Kasi ito ay east. Dito ang dito sun. ang silangan. Okay. Dito nakaharap ang sanktuaryo sa silangan. Okay. So, sanctuary para bang isang
device na ma-remember nila yung kanilang commitment to the Lord. Kasi matagal sila doon sa Egypt eh. Yung kultura nila ay iba na. No? Oo. Nakalimutan na nila ang tungkol sa And tunay they na are Diyos. basically sun worshippers. Pero ngayon, God would teach them again. Kaya nga ang position ng sanctuary is dito ang sun. When they will come to the sanctuary, their back will be, the sun will be at their back. Now it pointed to the Lamb of God that will take away the sins of the world. At sa kapaligid niyan, nandoon yung mga Levites, no? Levites ang paligid dito, and then yung mga tribes doon sa So yung 12 tribo ng angka ng Israel, pinalibutan nila itong sanktuaryo. So Nakasentro ang sanktuaryo. Anong implication diyan? Center talaga ito. God is the center. This is His throne. Parang sabihin natin siguro, portable throne if His throne is in heaven. But nakasenter yan. So again, reinforce yung God's sovereignty. Na siya talaga ang sovereign, siya naghari talaga. Okay? But it also signifies relationships, no? Kasi kung ikaw minsan natuturo ko ito sa aking mga estudyante, ano bang magandang figure sa leadership? Kung leadership, kung ito ang pulutong, nandito ka ba sa front or nandoon ka sa back? Kung ikaw ay leader, kung general ka, yung ating mga general nandoon sa back, no? Iba yung nasa harap. Okay. Ang iba, nangunguna. Anong nangunguna? Pero sabi ng yung mga leadership experts, ang maganda talaga daw na model for leadership, nasa gitna ka. Kasi closer ang communication system sa lahat na angles. Above ka siguro, makita mo rin yung situation. So, maganda yung, hindi pa ako nakakita ng general going to the army na nandyan siya sa gitna. Pero, itong sa Panginoon eh. And siguro sa ating buhay, it also reflects na siya talaga sana ang gitna sa ating buhay. Lahat na aspect ng ating buhay. Dito siguro makita natin yung isa pang larawan na narito sa palibot ng sanktuaryo ang mga 12 angka ng Israel ay ipinapakita lamang na siya'y nakikipagrelasyon sa kanilang kalagitnaan. Among At them. ang sanktuaryo sentro. Sentro ng buhay ng mga Israelita at hindi lang buhay ng Israelita kundi ng individual na buhay ng tao. Dito umiinog yung kanilang buhay. Okay. May isa pa ang nakita ko dito is that is also a place where centralized order of worship is happening. Yung order ng worship. Again, sa kanila, ang background nito is doon sila sa Egypt. Talagang iba-iba na yung kanilang mga worship practices. But then, God is trying to bring them back dito sa center of worship, na siya talaga ang center of worship. So pagka binanggit natin na pastor yung ang sanctuary sentro ng worship, hindi siguro ito ibig sabihin na lahat ay nakatayo tumaawit at na parang merong chorister. Hindi ganoon, no? Kundi ang kaisipan ay babalikan natin yung pinag-aralan natin ng nakaraang linggo na may kinalaman sa mga paghahandog. Yes. Na kapag ikay pupunta riyan, ipinapahayag mo yung pagsamba. So, kaya lahat ng tao talaga, yung lahat ng iba't ibang tribo na yan ng Israel, ay pumupunta riyan. Lahat ay nakakaranas na pumasok sa sanktuaryo. So in a way, it becomes like an access. Yung doon ka kung you'd like to talk to God. Kaya nga, tinatawag din ito doon sa Pentateuch na tent of meeting. This is where you meet God. This is where you meet the Lord. This is where you come to Him for intercession, for forgiveness of sins. Ito ang sanctuary. So yan, ang ganda ng function niya. It was really a nice teaching device for them and also for us. Nang iutos ng Panginoon na likhain itong sanktuaryo, ay iniutos din na ito ipakabanalin. At ang lahat ng mga kasangkapan na nakapaloob dito, lahat yan ay ating isa-isahin mamaya. Pero ang pag-uutos ng Diyos ay ito'y kanyang ihiwalay at gawing banal. Yes, hiwalay, separate. Anong ibig sabihin nito? Anong lesson ang ating mapupulot dito? Ang one reason talaga ang sabi niya is, be holy because I am holy. You see? Tingnan mo naman, babalik tayo doon sa arrangement. Napalibutan dito ng mga religious people, yung sanctuary. Ang sanctuary, na Levites muna. Then parang heads sila ba? Sa pagitan ng sanctuary, holy, with the laymen. No? So, yan, makita mo na God is deliberately, talagang gusto niya na we will be holy. And as a result of that, we will also become holy.
Oo. Mabuti ating basahin ang sinasabi ng banal na Sige. kasulatan sa Aklat ng Eksodo, Kapitulo 40, sa talatang 9 at talatang 10, ganito ang wika. At kukuha ka ng langis na pangpahid, at papahiran mo ang tabernakulo, at lahat na nandoon, at iyong pakakabanalin, at lahat ng kasangkapan niyaon, at magiging banal. At iyong papahiran ng langis ang dambanang pagsusunugan ng handog, at ang lahat ng kasangkapan, at iyong pakakabanalin ang dambana, at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. So dito yung makita natin na sinasabi, itong mga iba't ibang mga sangkap ng sanktuaryo, ang kabuuan ng sanktuaryong yan ay, ang bilin ng Diyos ay ito inyong pakabanalin. Okay. Yeah. So, yung salitang pakabanalin, pag sinabi nagpapakabanal o holy, Separateness. yun ang pangunang kaisimulan. separated. Inihiwalay. That is belongs to God. See, anything that is separated, belonging to God. Inihiwalay para sa banal na layunin. Yung lesson natin last week, di ba? Yung mga handog, making something holy, making something sacred. Yun ang handog. Yan, that is also the same dito na idea, holiness. So, ito ay merong lesson na itinuturo sa mga Israelita na anumang bagay na may kinalaman sa sanktuaryo Sacred, ay yes. bigyan nila ng kaibahan. Sapagkat yan ay inihiwalay para sa banal na mga gawain, bigyan nila ng kakaibang Yes. yung dagdag na pag-iingat, pagpapahalaga, sapagkat yan ay banal sa Panginoon. Oh. Marami tayong mga instances later, no? Hindi ba yung sons of Eli, yung si Uzzah, na hindi, para bang naging common yung sacred. Then, ano ang consequence? Then, kamatayan nga. Kapag sinabi ng Diyos na ito'y kanyang pakabanalin at ito'y ihiwalay, magkaroon tayo ng pagsunod na gawin natin ayon sa kalooban ng Diyos. So siguro para sa akin ngayon is, it tells me of what should be my attitude, yung aking pagtutungo dito. So kung ano yung common yun. But the sacred really belongs to God. So ibig sabihin nito, Pastor, since na wala naman tayong sanktuaryo na ngayon, pero yung kaisipan ng mga paghahandog, yung kaisipan ng mga gawain ginagawa rito, ay pahalagahan natin. Halimbawa, may kinalaman sa panalangin. Yeah. Pahalagahan natin na madama natin tayo nasa presensya ng Panginoon kapag tayo nananalangin. Maski ngayon sa ating churches, no? Punta tayo doon sa church. Ano bang attitude natin doon? We will have an attitude of awe, of respect, because God is there. Anong masasabi mo, Pastor Daman, dito halimbawa sa ating panahon ngayon, na yung ating mga simbahan, hindi ba ito'y atin ding itinatalaga? That's true. Pag sinabi natin itinatalaga, idinededicate natin sa Diyos, ito'y ating inihiwalay It belongs para to sa the Lord. banal na gawain. Pero yung bang pagtulog naman dito ay, ito ba ay ating masasabing Parang naging common na lang. nagiging common na lang, ano? Natutulog tayo rito, nahihiga tayo sa mga upuan ng simbahan. Siguro, tingnan din natin. Kumakain tayo rito, at yung mga bata kuminsan yung mga balat ng candy, basta na lang binibitiwan, ay siguro ay may mga bagay tayong dapat na mapulot dito sa sanktuaryo. Tingnan naman din natin yung kanyang image and function kasi nakita ko sa television, ang mga simbahan ay ginagawang para bang center kung may mga calamities. And okay naman siguro yan, Pastor. Kasi talagang God dwells among us. He dwelt with our needs. I think it's even a very good symbol. Pero ang attitude natin, yung personal attitude. Maski simbahan talaga yan, and we have to go there for healing. Kasi dinadala natin yung ating mga sarili na talagang sinful, but that is when we will feel na ang Panginoon talaga ay one with our own concerns and even calamities, you see. Para sa akin, it's a positive symbol. Pero kung makakatulong sa tao, in case of emergency. Pero ang aking nakikita ay ganito. Evacuation centers. Naging evacuation centers yung mga meron simbahan. akong pananaw na dahil ganito ko nakita ang sanktuaryo, ganito ito pinapahalagahan ng Diyos. Ito'y napakaganda. At may mga lesson ito tinuturo sa atin. Okay. At para sa akin, isang mahalagang lesson dito ay, pag tayo nasa sanktuaryo ng Panginoon, wala na itong sanktuaryo sa lupa na sa panahon ng lumang tipan. Ang aking tinutukoy ngayon, mga kapatid, ay yung ating simbahan. Pag tayo papasok na sa church, ay sana yung pagpasok pa lamang natin, meron na kagad tayong attitude na pumapasok ako sa banal na dako. Yeah, that's true. Na hindi ako basta gumagalaw, hindi ako basta lang nakikipagkwentuhan, o basta lang tumatawa, o basta lamang nagsusubo ng pagkain at ang pinagbalatan ay
kung saan lang mailapag o mailagay. At kuminsan yung mga bata natin ay hinahayaan lamang natin na sige lang nagkakalat. Na ano pat pagkatapos ng ating worship service ay makikita ang church natin ay talagang pagkadumi-duming parang dinaanan ng napakaraming nasalantahan. Ay sana hindi naman ganito ang ating maging attitude kapag katay na sa loob ng bahay ng Panginoon. Maraming mga implications ito. Yung mga dress code, for example, hindi naman ako na parang self-righteous, no? Pero minsan kasi hindi na tayo para bang wala na tayong respeto sa sacredness. Iyon nga yung akin nakita na pag sinabi nating banal, inihiwalay natin sa pangkaraniwan. May kakaiba tayong dagdag na paggalang, pag-iingat, That's true. sapagkat yan ay banal at sa Panginoon yan. Sa Panginoon yan. Kaya kung atin lang pag-aaralan ng sanctuary, ako'y naniniwala, maraming mga bagay tayong mababago mababago sa ating buhay. Lalo tigit ang pagpapahalaga natin sa mga bagay na pinahalagahan ng Diyos. Yung pumupunta tayo sa church, parang gossiping na lang, no? Nagsisermon doon, ay talagang minsan secular pa masyado. We are really in church physically, pero minsan siguro we are thinking about our business, kaya ano kayang schedule natin bukas. And I think the Lord will be insulted. It will be a desecration. Yun ang aking isang mapakahalagang natutunan dito sa sanctuaryo. Kasi ini-imagine ko kung ako yung nasa panahon ng lumang tipan na papasok sa sanctuaryo, talagang hindi ka basta papasok na normal lang na lumakas. Kasi ang kaisipan mo talaga, Panginoon, ako'y nagkasala, ako'y makasalanan, iligtas mo ako, tulungan mo ako. Nandoon yung kaisipan natin sa Diyos eh. Kasi nandoon yan siya. Siya ang dwelling place Pero niya. yung pagka pumapasok lamang sa church na para bagang ordinary lang na pumunta sa isang Christmas party, o sa isang pagtitipon, ay parang ano pang pinagkaiba ng church? Siguro ang ma-notice natin doon, Pastor, kasi may graphic talaga na nakikita nila yung cloud during the day and fire during the night, no? Parang nandoon ba ang Panginoon? So, when you feel that the Lord is present, iba yung mga ugali mo, iba yung mga actions mo. Kung nasa bahay, kung si Jesus ay bisita natin, ano kayang ginagawa natin? May kaibahan ang ating may kaibahan talaga. ibang ating sigla, iba yung ating espiritu. Siguro talagang prompt tayo sa ating worship, ano? Nagbabasa tayo ng Bible, pray tayo all the time. Dito sa aklat ng Levitico ay merong binabanggit ang ating leksyon. Levitico Kapitulo 19, talatang 2, ganitong wika. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Siguro kailangan ulitin-ulitin din ito sa ating ito iulit-ulitin sa ating mga simbahan, sa ating mga churches, na huwag natin kakalimutan ang Diyos ay banal at tayo magpakabanal. At kumilos tayong mga banal. And the good thing with this is God's holiness makes us also holy, or parang calling us holy. Because we are the children of God. We claim to be the children of God. Tunay yun. At yun ang patutunguhan natin. Hindi natin kayang pakabanalin ang ating mga sarili. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang tayo banalin. Pero hindi naman makakagawa ang banal spirit sa ating pakabanalin tayo kung ayaw natin. Ayaw natin. Kung wala sa loob natin. So, kinakailangan na hilingin din natin at ihanda natin sarili natin na gagawa sa atin ng banal espiritu. We will make ourselves available doon sa ministry ng Holy Spirit. May isang tao nga nagsabi na, is there anything impossible for God to do? Posible ba lahat sa Panginoon? Posible naman eh. Pero may isang something na He will not do. Yun bang He will decide for you. You will give a choice. You will give a choice. Parang ikaw talaga ang pipili. And that is what the Lord has given us. Kung hindi talaga natin gusto, then sasabihin niya, okay, that's your decision. Pero nandoon yung mga consequences. At saka ang tanong, tayo ba ay talagang may pagkilala o may paggalang sa ating Diyos? May narinig nga akong isang sermon ni Dwight Nelson doon sa wrath of God. What is this wrath of God? Ano ba talaga? Is He really a cruel God? No? Tatagang sa Romans 8 yata yun eh. Then ang Romans 8 ba yan? Romans 1. Sorry. Ang sabi niya, wrath of God means when God gives you up. Para bang sabi ng Panginoon, bahala ka na. Ikaw naman kasi ang nagde-decide eventually. Mapahama ka na. Kung mapahama ka kasi, tumanggi na. Para bang soko na ako sa iyo. Bahala ka na. That is the wrath of God. Yan ang galit ng Diyos. Parang indifferent na lang siya.
Kasi he tried again and again. And then sabi, bahala ka na. Alam ko ang mangyari sa iyo, pero tinanggihan mo naman talaga. Then, ito na yung tinatawag na kasalanan laban sa banal na espiritu. Yes. Sapagkat tinanggihan na nila. Wala na Inayawan na talaga nila. Kaya inawa. wala na magawa ang Diyos. Wala na siyang magawa. Okay, dito sa ating pag-aaral ay binabanggit, paano nagawa ang tabernakulo at anong mga kasangkapan nito at ang kahulugan ng mga ito? Okay, maganda ito kasi center ito ng ating Oo. lesson. Lalo nating maunawaan ang sanktuaryo kung maunawaan natin ang mga kasangkapan Okay. nito, paano ang pagkatayo nito, at anong mga kahulugan nito. Maganda siguro talagang basahin natin yung Bible. And sige. isa ditong sa mga list dito ng mga kasangkapan ay Exodus chapter 31, verses 7 to 11. Ang tabernakulo ng kapisanan at ang kaba ng patotoo at ang luklukan ng awa na nasa ibabaw niyaon at ang lahat ng kasangkapan ng tolda at ang dulang at ang mga sisidlan niyaon at ang kandilerong dalisay, sangpu ng lahat ng mga sisidlan at ang dambana ng kamangyan at ang dambana ng handog na susunugin, sangpu ng lahat ng mga sisidlan niyaon at ang hugasan at ang tungtungan niyaon at ang mga kasuotang mabuting yari Okay. at ang mga banal na kasuotan na pangsuot kaya arong saserdote at ang mga kasuotan sa kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang saserdote at ang langis na pangpahid at ang kamangyan na mabangong mga kamangyan na itataan sa dakong banal ayon sa lahat na iniutos ko sa iyo ay kanilang gagawin. Okay. When I was younger, may narinig akong isang series ng evangelistic meeting na talagang ginamit niya lahat itong mga symbolism dito. Siguro may danger din yan, no? Kasi parang allegorization na yan. Pero makita natin itong mga major na mga furniture. Ano nga dito? Dito ay, ano nga yung pangalan Ito dyan yung, sa Tagalog? That is altar of burnt offering. Pagsusunugan. Okay? Then ito Ng ay handog. bronze laver. Yan yung hugasan. Okay. Pagpasok mo dito, hindi lang natin mapakita, may table of showbread doon sa right ito yung side. tinatawag na dulang, na dyan nakalagay yung mga tinapay. And then dito rin bandang sa kanan. left, may lampstand. Sa bandang kaliwa, pagpasok, ay makita riyan yung mga 7 kandilerong ginto. Okay. And then dito sa gitna ay isang altar of incense. Meron dyan pagitan na nakapagitan na May malaking... ano kasi yan, nag-separate ng may naghihiwalay. naghiwalay Na parang ng most kortina. holy place, yes, and at saka holy place. Pero bago doon sa pumasok sa Yes, ikalawang bahagi, may gitna naroon dyan. yung altar ng Of incense. insenso. Okay. And then there's the Ark of the Covenant. Naroon na yun sa pangalawang bahagi, yung tinatawag nating kabanal-banalang dako, ay naroon yung kaban Yes. ng tipan. Ang hindi ko nalimutan doon sa presentation ay sabi niya everything points to Christ. Tingnan mo ang arrangement ng furniture. It's a form of a cross, 'di ba? Dito ang Ark of the Covenant, dito ang yung burnt offering, and then nandoon 'yon sa right, and it is really a cross, isn't it? And so all of this points to Christ. Yan ang para sa akin, it has become a very, very meaningful. Paano natin masasabi na itong altar ng sunugan o yung tinatawag na altar of burnt offering ay sumasagisag sa ating Panginoong Hesus? Ngayon kasi we are looking back. Iwan ko kung anong understanding nila noon. Ngayon makita natin si Jesus dito. Say, He is the Lamb of God that is taking the sins of the world. Diba? And then He is also here, yung isang theologian nagsabi, this is justification, no? Dito. Diyan tayo inaaring ganap. Then dito Ang masasabi marahil nating inaaring ganap sapagkat pag ang isang makasalanan ay pumasok, dala niya yung handog. Okay. Diyan niya papatayin yon. Yes. At sumasagisag yun sa pag-aaring ganap. Okay. Na si Kristo na ang namamatay sa ating lugar. Yes. Freedom from the condemnation of sin, yung tinatawag natin last time. And then dito, ang main activity dito yung incense. Di ba? Or, nagsusustain sa ating faith. There is table of showbread which could represent the Word of God. No? Here, there's the Holy Spirit na lamp. Kasi yun bang puntahan natin yung 10 virgins, di ba? Wala silang lamp.
Wala na sila kasi naubusan sila, and that represents the Holy Spirit. And then there is this intercession. Pero of binanggit the din sa priest. banal na kasulatan, ang sabi natin Panginoon Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yes. So Yeah. siya rin yung Yes, yeah, sumasagisag siya doon. rin. And then yung incense, makita mo, siguro, iwan ko, kung parang mas-smell ko doon na may incense and it May really mga usok na going up to umaakyat. heaven. Mhm. Siguro minsan magamit kaya natin yan sa ating worship. Makapunta tayo sa mga Chinese temples, may maraming usok doon. Baka magka-problema tayo sa fire department. Pero ang ganda ba ng symbolism, hindi ba? Parang prayers mo ay Symbolism. going up to heaven, no? And that is the idea of Yung intercession. binanggit mo na rin lang naman, ito yung symbolism na para bang yung ating panalangin, kitang-kita mo umakyat pataas. And it's nice symbolism. Pero alam po naman natin na hindi kailangan ng usok para ikaw maniwala na ang panalangin mo ay yes. nakakarating sa langit. But it points to Jesus who is Yeah. interceding for us in the court. And of course, later there is a judgment, hindi ba? There's a Yeah. throne that he will be At judging. naroon ang kanyang kautusan So, na dapat nating pahalagahan. Freedom from the in fact, pupunta naman tayo dito sa lesson ito, freedom from the consequence of sin, ito freedom from the power of sin, and then dito ay freedom from the presence of sin. Marami actually Yes. tayo mga pastor na pwede pa makita ang liwanag dito, pero kasi- sa ating lesson ay nakatuon lang tayo Ngayon. sa kagamitan. Yes. Actually, kung titingnan natin may tupad yan. Yan ay sumasagisag may din tupa pa. sa ating Panginoong Sus. Siya yung Lamb of God that takes away the sin of the world. Maski yung mga activity dyan is also representing or depicting the Oo. plan of salvation. Ano yung mga activity yung ginagawa dyan? Yung paghugas lang Yung ng mga kamay serbisyo. dito. Oo. Ang paghugas lang ng kamay dito sa laver, yung cleansing of ang dami. Marami. So napakaraming magagandang mga aral, mga leksyon, mga katotohanan ang mapupulot natin sa pamamagitan ng sanktuaryo. Yeah. Pero limitado tayo ngayon sa Yeah. ating leksyon na Okay. tunghayan lang muna natin Yes. ang mga kasangkapan. Parang carried over tayo. Pero no? marami pa tayong mga bagay na kailangang Okay. mapag-aralan. Now, nang si Haring Solomon ay umupo bilang hari ng Israel. Alam natin siya na ngayon na nagpatayo ng templo. Yes. Na bandang huli tinawag na Solomon's Temple. Oo. Ito rin yung larawan, yung sanktuaryo Oo. na kanyang ipinatayo. Pero sa templong ito ay nung ito'y itatalaga na sa Diyos, merong dedication ng temple, meron siya mga panalangin na binanggit na ito mga panalangin ito ang magiging function ng sanctuary. Parang so pwede bang ating maunuan additional mabuti function, yun? no? Makita Oo. natin dyan. Na ibig sabihin ay doon sa mga nakakarinig, nung madinig nila yung panalangin, ay parang siguro sinadya ito ni Solomon na sabihin niya, ito yung panalangin niya para sa templo na hinihiling sa Panginoon at ipinapaalam na rin sa lahat ng mga tao. Na ito ito yung din mga ang function. gawain. At kung may mga kalagayang kayong ganito, takbo kayo sa takbo sanktuaryo tayo dito. sapagkat diyan tayo makakasubong ng pagpapala. Hindi natin ma-enumerate yan lahat. Pero kung tingnan natin yung 1 Kings 8:31 to 53, I don't think we have time to Oh, sige. read all of this. Pero i-summarize na lang natin. Oh, sige. Okay? Sabi niya doon, the temple was a place for seeking forgiveness. Doon sa verse 30. So ibig sabihin, pag ako'y nagkasala, takbo punta sa ako doon. sanktuaryo. Oo. Okay? Ang ganda dyan. For me, Oo. that church should be a healing place. Isn't So it? may imagine natin talaga Parang hospital yan ang sanktuaryo takbuhan talaga ng lahat ng tao kasi lahat ng tao nagkakasala. Siyempre. Or that is a place where they can come to the Lord, no? For forgiveness. Pero Enough, bago tayo magpatuloy dyan, pero nagkakaroon na siguro ng isip ng ibang mga tao na pag madalas ka pumapasok, sasabihin siguro na, ang tingnan daming- mo, ang daming laging maraming kasalanan yan. Pero yun ang kaisipan. Pag nagkasala, takbo sa sanktuaryo. Pero it also shows relationship, hindi ba? Aha. Kasi ang center talaga dito is relationship. Kung, say, in prayer, sa ating relationship, human relationships, kailangan mag-text ka agad palagi sa wife mo to maintain that relationship. Naniniwala ako dyan. Sa ngayon kasi, ang pinag-uusapan natin dito, pag nagkasala, nasirang relasyon. Oo. Ngayon, alam nating nasira ang relasyon Oo. natin. So, balik tayo doon. Bumalik tayo sa kanya Punta tayo. upang yung mending ba? Nandoon yung pagbabalik ng relasyon nasira. May isang sermon doon, or title lang naman ng sermon doon na rinig ko sa aming church. Sabi doon kasi ang title, The More Prayer, The Less Faith. Na hindi naman siguro. Pero the more prayer, para bang, kasi yung relationship mo ay warmer because you are doing it often. Okay, ano pa dyan? Ano pa? And verse 31 and 32, para bang if you have some mga promises, oath,
doon mo rin yun. Ibig sabihin, Parang, kung ako may gusto ipangako sa Oo, Panginoon, Panginoon, oo. o gagawa ako ng yung oath ba? doon Ay ka. di, sa sanctuary pala ito doon. ginagawa. At least, parang witness ang Panginoon doon. Aha. Sacred yun. So, kung may mga wedding oath tayo, yung mga covenant that we will do sa ating wife or husband, then doon yan. And that God is witness. Parang triple, say, my relationships dyan. Okay, ano pa? For supplication when defeated. Dito, verses 33 Isa yun, pagka ito and mga 34. pamanhik, pagka tayo ay natatalo, siguro may mga pakikipaglaban, ay takbo sa sanktuaryo at humihingi tayo ng Yes. tulong sa Diyos. Okay. Na yun ay doon sa sanktuaryo natin. Ito, kung tingnan natin yung 2 Chronicles 20:20, parang na-remind doon si King Jehoshaphat. Sabi niya, Panginoon, kung may ganito ang sitwasyon, pupunta kami dito. Ano pa? Petition when faced with drought. Verses 35 to 36. Kung may mga kalamidad o kagutom o tagtuyo, Ano pa? Mga other disasters. Verses 37 kung sa ating to panahon 40. ngayon, panay-panay ang ulan at bumaba, Yeah. ay di takbo tayo sa sanktuaryo para humingi ng awa sa Panginoon. Yes. Corporately, siguro for the whole country. And then it was also a place for even for foreigners to pray. Verses 41 to 43, you know. My temple is called the house of all nations. So hindi lamang mga Israelita ang pumapasok sa templo. Or eventually, that is the purpose of the temple that will make us one. Because in Christ, all of us, no, tayo. Kasi kung siya temple ay we will be united in Christ. Okay. So, yun. And then, ano pa, the temple is a house of prayer for all nations. Isaiah chapter 56, verse 7. So ang The idea is sanctuary ay talagang lugar. inclusive masyado yan. No? Ito talaga tinag na house of Yeah. prayer. That is where people are gathered, or the whole world will be gathered into this temple that is representing Jesus. So nakita natin mga kapatid ang napakagandang panalangin ni Haring Solomon na ito yung mga functions ng sanctuary. So siya sa atin po natin mga sarili. Tayo ba may mga suliranin? Yeah. May mga bagay pa tayong gusto dalhin sa Panginoon? Pumunta po tayo sa sanctuary. Wala na po ngayon ng sanctuary sa lupa na ating pinag-aaralan dito ngayon. Pero alam po natin, ang templo ng Panginoon ay ang church. Yes. Pumunta tayo sa church. Hayaan po natin maging bahagi ng ating buhay. Okay. Na-imagine ko, Dr. Almosera, talagang ang sanctuaryo ay hindi lang bahagi ng buhay ng mga Israelita. It's really total life. Ito talaga, dito umiikot yung kanilang buhay. Yes. Ito na talaga yung kanilang lifestyle. Sanctuary, tinatawag nilang economy. Ano man ang kanilang karansan, nasa isip talaga nila ang sanctuary. Kasi it has also become an ideological center para sa mga Israelites. Sana ganito rin tayo sa ating panahon ngayon. It is like a school there, you know. Nandun. Sa ating mga manonood, mga Yes. kaibigan, meron bang mga suliranin o dahilan para hindi natin gawin din ang ganoong kaisipan na ang church ay maging sentro ng ating buhay? Na tayo ay palaging lumapit o pumunta sa church. At maging karansan natin ang makipagniig sa Panginoon. Ang Panginoon na may kahit saan naroon. Pero iba talaga yung kinakatagpo natin siya sa church. At iba yung kahit saan lugar, pwede rin tayo magpuri sa Kanya. Pero iba rin talaga yung tayo nasa church at nagpupuri sa Kanya. So sana ay ang church ay hindi lang po basta bahagi o once a week ay napunta tayo rito. Kundi sana kagaya rin ng mga Israelita ay magkaroon din tayo ng pananaw na kagalakan natin na palagi tayong pumaroon Yan sa ang bahay prayer ng ni David, Panginoon. hindi ba? Yeah. The prayer of David na even if I will just be a doorkeeper in the house of the Lord, yan, I will be very, very happy. In fact, sa Psalm 23 also, I will dwell in the house of the Lord. Parang yun talaga ang pinupuntahan niya eh. That we will be Yun ang ideal. Pero alam po natin sa banal na kasulatan, makita po natin sa aklat ng unang Samuel, itong mga anak ng pari na si Eli o si Eli. Na alam natin yung kanyang mga anak, nasa banal na gawain. Pero to make the story short na lang, hindi nila pinahalagahan yung kanilang gawain na parang itinuring nilang pangkaraniwan. At dahil dito ay nagalit ang Diyos. Now, ito'y dinala sa ating lesson upang makita natin ang mga bagay na banal na inihiwalay ng Diyos. Pakitunguhan natin na may kabanalan. Respect, yes. Or else, mapapahamak din tayo. Possible kaya na ito'y nagaganap din sa ating panahon ngayon? It is very possible, Pastor.
nakita mo, taga-templo yun eh. Oh, nasa But they templo are na, still lost. naglilingkod na. No? They are still lost. May isang professor dyan sa IAS noon na nagustuhan ko yung kanyang illustration. Sabi niya, kung ito ang Panginoon at ikaw ito, kung malapit ka dito pero ang direction mo ay palayo, that is very danger. Mas okay pa yung maski malayo ka ngayon, pero ang direction mo ay papunta ba doon? Yeah, that would be better. So sana ang ating attitude is that we will be seeking the Lord all the time. He is also running after us, pero we will be open na sa kanyang mga initiatives so that we will be more spiritual. We will appreciate spiritual things. Paano mo pa maipapahayag sa ating mga manonood ang kagandahan at ang mga katotohanan at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng sanktuaryo? Okay, ano yung kanyang mga summarize natin, no? Maganda masyadong okay. Come to His courts with thanksgiving. Yun ang ating mga attitude. Sana ang ating attitude. Come to His courts with thanksgiving. Siguro not only parang supplications lahat. No? So we will also come to Him with thanksgiving. Makita natin yan sa Psalm 100 verse 4. Ano pa? Experience repentance, confession, forgiveness at the altar of the sacrifice. Okay? Hebrews chapter 13, 10 to 13. Ano pa? Cleansing, daily renewal dito sa, para bang nahuhugasan tayo palagi, no? Dito sa, ano. And one representative of that na ginagawa nating ritual ngayon, yung mga foot washing, no? Because that shows us cleansing. What else? Find daily spiritual nourishment from the Word of God, the Bible, itong sa showbread. No? So it is the Word of God. It is kinakain natin eh. May nutrition ba tayo doon from the Word of God? Ano pa? Power of the Holy Spirit at the lampstand. Na talagang binibigyan na tayo ng lakas. Holy Spirit. Dito, yan ang prayer ko rin. Offer prayers of intercession at the altar of incense. And above all, we will experience deep cleansing doon represented sa Ark of the Covenant. Na naroon yung 10 utos ng Diyos, na naroon yung ating pagnanais sumunod sa Kanya. Para sa akin itong graphic masyado na illustration na sana ang aking buhay ay magganap. Tama ka. At sa akin, kung bubuo din ko rin ang ating pag-aaral sa lisyong ito, ay aking maaaring sabihin din yung sa pamamagitan ito ng sinulat ni Haring David na awit na kanyang ninanais na sana siya'y mamalagi sa bahay ng Panginoon sa lahat ng panahon na kanyang buhay. So, mga minamahal nating mga kaibigan, ating pong pinag-aralan sa paksang ito o sa leksyong ito ang kagandahan, ang kabutihan, ang katotohanan na nahayag sa pamamagitan ng sanktuaryo. At sa pamamagitan nito, sana po ay naakay tayo na kilalanin natin ang Diyos. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos nasa kanyang katotohanan, nasa kanyang kagandahan. Truth. Ang lahat ng ito humihimok sa atin na tayo'y humanga pa sa Kanya, lumapit pa sa Kanya, magpakalapit-lapit pa sa Kanya. Hangarin natin ang tayo pakabanalin ng Diyos at hayaan po natin na maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, kami nagpapasalamat po sapagkat sa maiksing panahon kami po ay inyong sinamahan sa pag-aaral na ito. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay muling dadako sa ating panalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, napakabuti po at kainam na kayo ang aming Ama na nasa langit na palaging tinatakbuhan. Yes, Lord. Bagamat kami nagkakasala at nagkakamali, nariyan kayo at patuloy na nagtuturo sa amin. Tumakbo kami sa inyo, lumapit kami sa inyo, sapagkat kami palaging makakasumpong ng biyaya sa inyong harapan. Narito, Panginoon, ang mga leksyon na amin pong natutunan. Panginoon, baguhin po ninyo ang aming mga puso. Bigyan kami ng bagong espiritu. Bigyan kami, Panginoon, ng kasabikan na palagi ang lumapit sa inyong banal na harapan. At sa pamamagitan ng sanktuaryo, Panginoon, ay maunawaan namin kung paanong hangad niyo ang ikabubuti ng bawat isa sa amin. Linisin kami, Panginoon, sa lahat ng mga kalikuan at kasalanan. Kami pamalagi ang pakainin ng tinapay ng buhay sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Patuloy kami makasumpong ng katotohanan at liwanag na
ang aming Panginoong Hesus ang siyang aming ilaw at gabay na siyang magbibigay din sa amin ng kalakasan upang mamuhay ng matuwid sa inyong banal na harapan. O banal na Diyos, pakabanalin po ninyo ang bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng pag-aaral namin sa sanktuaryo, kami po, Panginoon, ay patuloy nawang magkaroon ng pananabik at magkaroon ng lalo pang makulay na relasyon sa inyo at mga makabuluhang mga paglilingkod sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, tangi po itinataas namin muli sa inyo ang aming po mga kaibigang nanonood sa programang ito. Gawaran sila, Panginoon, ng inyong mayamang basbas. Panaganain sila, Ama, sa inyong mga kabutihan. At kami lahat, O Diyos, patuloy na makasumpong ng biyaya sa inyong harapan. Salamat po, Ama, na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Salamat po sa inyong masaganang basbas na ipinatong na po sa bawat isa sa amin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, maraming salamat po sa inyong pakikisama, sa inyong mga pag-share ng katotohanan. At salamat din po sa inyo lahat, mga kaibigan, na kami po'y patuloy niyong sinasamahan dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. God bless you all. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines,
Jesus is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart.
find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price: hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life: to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter. We need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence.
Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step, break the habit. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are 3 major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices.